Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Tayo po'y mag-aaral. Ang ating pag-aaralan patungkol po dito sa salita ng Diyos. Wala pong iba, walang labis, walang kulang. Kung ano lang po sinasabi, yun lang ang ating tatalakayin. Po. Okay. Okay. Ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. May kasama po ako dito sa loob ng tahanan. Wala pong iba kundi si dating chairman sa Gebo, Saldana. Okay. Ngayon, alam niyo po, ang Biblia, ang pinagkukunan o binabatayan ng pananampalataya ng tao. Hindi po tayo pwedeng kumuha kung saan-saan. No? Kundi kung meron man tayong pinakikinggan, ang ating pinakikinggan ay walang iba, kundi yung nakasulat. Parang nag-aaral sa eskwela. Kaya po ang isang tao tumatalino, bukod sa libro na ginagamit na sa eskwela, habang nag-aaral ka, yung iba nagre-research pa sila sa mga library. O, libro pa rin yun. Para saan? Sa karunungan din. Maging ang mga kulto o mga anti-God o satanic, meron din po libro dyan. Black Magic. Yun ay binabasa nila para di sila matuto sa Black Magic o kulto kung tawagin. Yung iba naman magic, may mga magic. Kaya pag meron silang ganito, hindi sila tinatablan ng ganyan. Pinagdadasal, especially yung iba pag mahal na araw, Biyernes Santo, tumitibay daw yung kapangyarihan nila. Lahat ng yan, libro po ang pinagkukunan. At yung mga sumulat ng mga libro yan, sila yung nakaranas. Pero iba po yung Biblia. Ang Biblia kasi tuturuan ka. Ipapahalam sa iyo ang papuntang langit, ang papuntang impyerno. Malalaman sa Biblia yan. Ano po? Malalaman sa Biblia. Kaya tayo mag-aaral ngayon, pero bago tayo papalahot, tingnan muna natin ang tulong ng Diyos. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan. Ipaunawa ang iyong salita. Turuan mo kami upang aming pong pagkinabangan ang iyong mga turo at aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaya natin hinihingi ang patnubay ng Diyos kasi siyang gagabay. Kasi pag hindi ka ginabayan ng Diyos, merong ibang gagabay sa iyo. Sino yun? Natural, si demonyo. Nandyan lang ang demonyo. Sabi nga ni San Pedro, si Satanas ay umaali-aligid lang. Nandyan lang sa tabi-tabi. Tingnan natin ang sinabi ni San Pedro. Kaya nga nakapagtataka po, sa aking karanasan. Ito, karanasan ko ito Na yung mga binabible study ako, nagtataka rin ako parang walang natututunan ka ako. Bakit po? Habang nagba-Bible study kami, nagmumura sila
Nagmumura. Sabi ko, ano ba ito? Kaya kung minsan sabi, parang wala kayong natututunan ah. Naalala ko po, mag-asawa. Yung lalaki, na-stroke, bedridden. Yung asawa babae, siyempre, siya ngayon ang mangangalaga. Nagkataon, nagpapaputol lang kuko yung lalaki. Natural, yung babae, pinuputol yung kuko. Kanya lang, sagad na yata yung nasasagad. Pati yung laman, tinatamaan. Aba, nandun ako, sabi ng lalaki, "Putang ina mo, nasasaktan ako." Sabi ng babae, "Di ka na yan, nandiyan si pastor, minumura mo ko." Ikaw kasi, nasasaktan ako, putang ina mo, sabi niya. Kita niyo po, matatanda na yun. Senior citizen na siya. Hindi lang yung karanasan ko, marami pa. Talagang ganun eh. Sabi nga, nagmumulto. Nagmumulto. Ang diablo. At sabi ni San Pedro, ikaw ba siya? Ganun ka ba? Hindi ako. Biglang bago po ah. Hindi ako ganun. Pag nalisalita ng Diyos, nakikinig ako dyan. Wala naman po akong ibig sabihin. Ano? Sa unang Pedro, chapter 5, verse 8, sabi ni San Pedro, umanda kayo. Umanda kayo. Saan mo maririnig itong umanda kayo? Kapag nag-aaral ka, Boy Scout and Girl Scout, laging handa. Doon mo maririnig yung umanda kayo. O laging handa. Sa school, umanda kayo at magbantay. Maganda ka at magbantay. Yung gwardiya, security guard, pag nagbabantay, especially sa gabi, huwag kang malingat, huwag kang tutulog-tulog. Bakit? Nangyayari sa balita, pag nakatulog si gwardiya, yung mga kabataan, wala mang intention masama dahil nakita ka tulog ka, bigla nilang agawin ng baril mo. Naturingan kang gwardiya, pero natutulog ka sa iyong poste. Kaya sabi ni Pedro, umanda kayo at magbantay. Hindi ka lang gwardiya, kailangan nakahanda ka. Be alert! Kung kailangan, huminom ka ng pampalakas ng katawan para lagi kang gising. Yung iba po, yung iba, anong ginagawa nila? Nagsiyasyabu para daw hindi daw makatulog. Huwag ganon. Huwag ganon. Baka datnang ka nang mawala ka ng tama, magiging criminal ka na. Bakit? Pag wala ng tama, tatamaan ka. Okay, ano sabi ni Pedro? Umanda kayo at magbantay. Ang diablo ng kahaway ninyo ay parang lehong umahatungal at ali-aligid na umahanap ng masisila. Kaya yung sinasabi ko nga po sa inyo, kung minsan nagba-Bible study ako sa loob ng tahanan eh. Tapos, biglang magmumura. Tapos sasabi nila, nakakaya naman, nakakapagmura pa ako. Sinasabi pa rin, nakakaya raw, nakakapagmura sila. Aba nandun ako, nagba-Bible study ako. Yan nga po ang sinasabi ni Pedro. Ang diablo, humahali-haligid. Saan po umahaligid ang diablo? Kung saan ang salita ng Diyos ay pinapahayag. Kasi po, yung mga hindi na kailangan bantayan ni Satanas yung mga alagad niya. Yung binabantayan niya, yung mga may Bible study. Yun ang ibig ko sabihin. Sukat ba naman nasa Bible study kami? Biglang nagmura. Sabi ko, wag na kayong magmura.
Nandito tayo eh. Tapos sasabi nila, ewan ko sa mama ko, hindi na natin ilang buwana. Palamura. Naalala ko po nung araw, meron ko kasamang matanda. Talagang di kasi yata palamura yun. Sabi ko sa kanya, ba't hindi mo pa pwede pigilan ng bunganga mo kako? Matanda ka na. Kinausap ko yung anak. Tinuturuan ko yung anak. Bible study. Alam niyo po ano sabi ng anak? Kaya nga ayaw namin sa inyo eh. Oh, bakit naman kako? Kasi yung tatay ko wala nang ginawa kundi murahin kami. Sabi ko doon sa tatay, tignan mo na. Ikaw palang rason. Kaya ayaw na nila akong tanggapin dito. Kasi nga, palamura ka. Kaya ko nga naririnig ko, nagmumura ka eh. Pero pinahunawa ko doon sa anak niya. Sabi ko, huwag mong intindihin ang pagmumura ng tatay mo. Ang intindihin mo, yung salita ng Diyos. Hindi ko naman kayo nakilala kundi sa tatay nyo ka. At hindi naman ako magba-Bible study kundi sinabi ng tatay nyo na Bible study ako kayo. Yun ang tingnan ninyo. Yun ang maganda na yung inyong buhay ay gusto ng Diyos na malagay kayo sa ayos. Biyaya ng Diyos. Yung anak na po yun, yung patago-tago ko, pinagtataguan pa ako. Ngayon, pastor na po yun. Pastor na sa biyaya ng Diyos. Nagbunga rin po, ano? Yung gusto ng tatay niya. Na yung kanyang anak, naging pastor. Kahit ganun lang, ano? Kanya-kanya pong panahon niya. May kanya-kanya tayong panahon. Pero mas maganda, ang salita ng Diyos ang bigyan natin pansin. Bakit? Kailangan natin ito eh. Alam niyo po, tingnan niyo at tingnan ninyo sarili ninyo. Ang sabi ng ating Panginoong Yesukristo, nang siya po'y nangangaral sa ibabaw ng mundong ito. Tingnan niyo po Ang sabi niya, sa libro ng 1, chapter 6, verse 63. Ito nakasulat. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ito sa ibang salin ng Biblia, Espiritu at nagbibigay buhay. Kung ayaw nyo ng salita ng Diyos, ayaw nyo ng salita ng Diyos, ayaw nyo ng buhay na walang hanggan. Kaya pag meron pong ganito, Bible study, maging seryoso po tayo. Lagi ko po sinasabi yan, be serious. Bakit? Ang Diyos seryoso? Nakikipagbiro ba ang Diyos? Hindi po. Kaya huwag natin biruin ng Diyos. Baka hindayan. Tayo rin. Kung ano tinanim mo, yun din ang hahanihin mo. Wala kang pwedeng pagbintangan. Kasi po yung kapitbahay ko, walang ganon. Nung sabi ni Jesus, ang aking salita ay espiritu at nagbibigay buhay. Tayo pong tao, dalawa ang buhay natin. Meron tayong physical, meron tayong spiritual. Gumagalaw ako, no? Ibig sabihin, buhay ang aking espiritu, kaya gumagalaw ako. Pero pag lumayas na yan, gagalaw pa ba ako? Hindi na. Patay na eh. Ganyan po ang paliwanag ni Santiago. Tignan natin anong sabi ni Santiago? Chapter 2. Verse 26. Patay ang katawang iwalay sa espiritu.
Gayon din naman, patay ang pananampalatayang iwalay sa mga gawa. O, ano sabi niya? Inalintulad po, dalawa pong kalintulad dito. Yung una, spiritual, yung isa physical. Sa physical, anong sabi niya? Patay ang pananampalatayang iwalay sa gawa, mga gawa. Yung katawan mo, kapag iwalay ka, wala kang pananampalataya, ano sabi niya? Patay ka. Pero buhay ka, sa harap ng Diyos, patay ka na. Yung kaluluwa naman, patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Kapag wala ka ng espiritu, nakaburol ka na. Pinaglalamayan ka na. At pagkatapos, ililibing ka na. Pero yung isa, buhay ka, pero patay ka na sa harap ng Diyos. Physical and spiritual. Yung spiritual, patay talaga. Nakaburol. Nililibing. Nilalamayan. Pinagkakape, galyetas. Gabi-gabi. Pero yung isa, buhay na buhay. Pero patay na. Pagdating sa harap ng Diyos. Yan. Kaya tayo, kailangan natin ng buhay, ang salita ng Diyos, para manatili tayong buhay sa harap ng Diyos. Hindi patay. Tandaan niyo po yan. Tingnan pa natin yung sa Efeso chapter 2. Anong sabi ni Apostol Pablo? Efeso 2:1. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Yan taong isang makasalanan pala, patay na sa paningin ng Diyos. Pero gumagalaw ka, nabubuhay ka. Sabi ni Pablo, patay ka sa espiritu. Wala kang kaugnayan. Yang ventilador, umaandar, pagugutin mo, mamamatay. Parang ganun ka. Bakit? Sinunod ninyo noon ang masamang takbo na sa libutan ito. Ano? Anong tinakbo? Masama, hindi mabuti. Yung masama sinasabi ng mundong ito, yung bisyo. Tinuturuan ka ng magulang mo, anak, huwag kang magbisyo. Magugulat ka, yung anak nagsiyasabo. Yung anak nag-ahalak, yung anak nagaganto, ganyan-ganyan, and so forth and so on. Nabubuhay sa bisyo. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito. Napailalim kayo sa prinsipe ng kasamahan. At tinutukoy pong prinsipe ng kasamahan, si Diablo, si Satanas. Nasa ilalim kayo ni Diablo. Ang espiritong nag-ahari sa mga taong suwahil. Anong sabi niya doon sa verse 1? Suwahil. Mga patay kayo. Kasi pala, nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng Diablo. Alam mo naman yung masama't mabuti, kaibigan. Pero bakit ginagawa mo pa yung masamang? Alam mo na masama. Sabi ko nga po, habang lumalaki ang bata, ang sabi ng magulang niya, anak, huwag kang magbisyo. Nagulanting na lang ang magulang, hinahanap yung anak. Bakit? Drug addict. Sa iba tumitira, hindi tumitira sa bahay. Ang masakit, sabi ng anak, nagmana lang po ako sa iyo, tatay. Meron po akong kinumprontang mga anak. Yung isa pong doon sa highway. Sabi ko, yung mga anak mo kinausap ko,
Alam mo ba ano sabi ng mga anak mo? Si tatay po kasi, kita mo, ikaw palang tatay ay may kasalanan. Kaya pala yung anak mo, ganyan. Si tatay po kasi. Kaya sabi ko sa tatay, pwede ba tumigil ka na? At pag tumigil ka na, pangaralan mo yung mga anak mo. Sabihin mo, anak, nagbago na ako. Pero hanggat hindi ka nagbabago, paano mo tuturuan yung mga anak mo? Anong ituturo mo? Sige nga. Di wala. Kahit anong buti ang turo mo, pero yung nakikita naman sa iyo, nagbibisyo ka, wala rin. Eh, bakit? Eh, di ba kasabihan? Ang pattern sa pamilya, yung magulang. Sino sinusundan ng anak? Di natural yung magulang. Idol ko yan. Sabi pa nila. Kung minsan, yung magama, magkasama sa bisyo. Idol eh. Tandaan niyo po yan. Sabi ni San Pedro, maganda kayo. Nandyan ang Diablo. Humahanap siya ng biktima. Kaya kung minsan, sabi ko nga po sa inyo, nasa gitna kami ng Bible study, magugulat ako, nagmumura bigla yung nanay o yung tatay. Hindi nila makontrol ang sarili. Kaya sabi ko, ano ba yan? Parang wala na tayo sa Bible study. Tapos sasabihin nila, sorry po, So, sorry, nasabi na nga nila. Nakamura na nga sila. Kaya sabi ko, dapat magpapalit kayo ng pangalan. Pangalan ng apo. Ano yun? Nakamura. Di po ba, no? Kaya, alam niyo po, napaka-seryosong buhay yan. Kasi po, kung hindi kayo magiging seryoso dyan, in the head, kayo rin naman ang baka sabihin niya, dapat nagiling na ako nung pa. Dapat nagiling. Kaya ako po, na dumating sa akin si Jesus, di ko na po pinalampas. Eh bakit? Jesus na yan eh. Palalampasin ko ba? Hindi. Sabi ko, sama na ako dyan. Narinig ko po pangangaral na sa nagsimula po yun nung nakatira po ako sa Baguio. Na minsan nagpapahinga ako sa parke. Narinig ko po yung mga nangangaral at kung bumigay na po kami sa biyahe namin nung araw, meron po kami nadadaanan na eskwela sa Baguio. Yung eskwela ginagamit po sa simbahan. Narinig ko po yung mga kanta. Na-first love ako ron. Kaya magbuhat noon. Sinimulan ko na pong i-renew ang aking sarili. Bakit? Mahal ko ang Diyos eh. Kahit po kumikita ko ng pera noon. Kung pera lang naman noon eh. Maluwag ako sa pera. Araw-araw. Masarap ang pagkain. Araw-araw. Para kang doon. Pero, wala yun. Ngayon ko na-realize, mas mahalaga si Kristo. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin ni Chairman Gemo Saldana. Salamat po. Pinatotoo mo sa amin ang buhay namin. Pag hindi kami nagseryoso, maaaring mapapahamak kami. Salamat po sa iyong pahalala, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Kayo pong mga nakikinig ngayon, akala nyo wala akong kasama. Ito, ikot lang natin ng video. Meron po akong kasama. Ayan. Dahan-dahan. Yun. Ayan, o. Good morning po. Ayan. Kasama ko po siya sa kanyang tahanan sa Barangay 97. Dati po siyang chairman dito sa kanilang lugar. Kanya lang, nagkaroon po siyang karamdaman. Kaya, hindi na po siya nagpatuloy. May kapansanan na nga, na-stroke po nga.
Kaya dito po nagkagawa kami ng Bible study sa tuwing every Saturday dito sa kanyang loob ng tahanan. Kayo pong mga nakikinig, nanonood ng video ito, sana po i-share nyo po sa iba. Kayong mga nasira naman po, i-share nyo rin sa iba. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nagsasabing, God bless us all. Nawadat na kayo ng video ito, nasa maayos na kalagayan. Bye!